puro na lang turuan, dyan tayo magaling. Yung violence involving minors, gusto nyo ang kasalanan yan ni teacher, kasalanan ni school, kasalanan ng parents, kasalanan to ng gobyerno. Alam mo, sabi ko, matagal na, di ba? Sinabi ko na sa inyo, hindi ito masusolusyonan pag hindi nagtulong-tulong ang parents, teachers, school, government, tsaka yung buong environment ng mga bata. Sa lahat ng yun, parents ang may pinakamabigat na responsibilidad kasi anak nila yan. Okay, dapat tinututukan nila yan. Paano naman yung gobyerno natin ginawang sobrang hirap ng buhay ng mga tao ngayon sa buong mundo? No? Na kailangan mag-work both ang mommy at daddy or nanay at tatay para mabuhay yung pamilya kasi sobrang hirap nga ng buhay. So yung tutok-tutok, ang daling sabihin, tutukan mo yan, bantayan mo kasi yan, 24/7 dapat. Alam mo nangyayari sa bagets? Yung nanay or yung tatay, tulog na lang yung pahinga, 3 hours lang, 4 hours lang. Pagod na pagod kasi kailangan tumanggap ng maraming trabaho, kaliwat kanan para lang mabuhay at makakain at makabayad ng bills na pagkataas-taas. Pumapasok na ulit yung sinabi ko na support from government, school, and parents dapat sama-sama. Kasi nga hindi kaya ng isa lang. Pag sa school naman natin sinisi, okay, sige, nagpakadakila na yung mga teacher, no? Imbis na sa tahanan nila, may panahon pa sila. Google na nila sa anak nyo. Okay, mga teachers nang susuway sa mga anak nyo. Masusolusyonan ba kapag teachers lang? Hindi rin. Pag government lang, hindi rin. Kaya nga sinasabi ko, no, lahat tulong-tulong. Kung gusto nyo talagang masolusyonan ang mga nangyayari sa mga kabataan natin ngayon, wala ni isa ang hindi gagalaw. Dapat lahat tayo gagamit nito. Hindi pwedeng puro sisihan. Dati nakikilala pa ng mga bata si Jesus Christ. Nakakahawak pa yan sila ng Bible kahit twice a week sa mga paaralan. Ngayon tinanggal nyo kasi feeling nyo walang silbi, walang ambag, no? Sa academic growth ng mga bagets. O ano, tanungin ko kayo ngayon, hindi ba kayo nagsisisi na tinanggal nyo ang pagkilala ng mga bata sa Panginoon? Ang problema hindi yung game mismo. Meron kasing nabubuo ng mga chat room dyan, ng mga social groups dyan, ng mga usap-usap. Hindi na nila alam kung sino yung nagbubuyo sa kanilang gumawa ng kung ano-ano. Baka hindi na bata. 'Di ba? Hindi na nalalaman ng mga magulang. Kasi ako, ang daming mga way mag-usap-usap, hindi ko na alam. Meron mga parang app na hindi na aware yung mga edad ko na nag-i-exist pala yung ganong app na pwede mag-usap doon. So, hindi mo siya madedetect ng ganong kadali. Kailangan talaga araw-arawin na tutukan ng mga bata, sabihin sa kanila yung mga dapat nilang iwasan, i-remind sila lagi. Kasi kapag ang bata nagsimula na magtago sa inyo, kahit anong halughog nyo na mga gusto nilang itago sa inyo dahil sa advancement ng kanilang utak sa technology, matatago nila yan sa inyo kapag hindi open sa inyo yung mga anak nyo or hindi may mga tama kasing approach para magtanong sa mga bata kung anong nangyayari sa buhay nila. Hindi dapat, ano naman yan? Nakikita kita? Hindi nga uubra yan sa mga bata ngayon. Ang hirap maging magulang sa totoo lang. Kaya bilib ako dun sa mga magulang na dagdag ng anak. Kahit wala naman silang time. Feeling nila kapag may pera sila, pwede na silang mag-anak ng 10, 5, ganun. Asa nila sa yaya. Hindi na po ganun mag-anak ngayon. Kung wala kang time, huwag kang mag-anak. Kung hindi mo kayang tutukan, huwag mo ipasa sa iba. Huwag kang mag-anak. Nakaka-stress na. Imagine mo, pababaunan mo yung anak mo. Papasok siya ng school. Tapos mababalitaan mo, may barilan dun sa school. Para kang, alam mo, lumipad yung puso mo. Nauna na sa'yo, iniwan ka. Ganun klase yung kabang mararamdaman ng mga magulang. Na ngayon, parang mapapaisip ka eh. Anong mangyayari sa mga bata ngayon? Kahit mga social na school, wala nang pinipili. Kala nung iba yung mga school na wala masyadong guards and all lang yung inaatake ng mga ganyang eksena. Tinan nyo, di ba? Social yung school na involved ngayon, Ateneo, di ba? Nangyari na rin. So, ibig sabihin, hindi lang mga ordinary communities, pati mga communities na mayayaman, pwede na rin itong mangyari. Ilapit nyo kay God yung mga anak nyo. Alam ko mahirap. Mag-e-effort ka talaga. Ilang beses ka i-decline, aayawan ng mga yan kapag ka nag-share ka ng gospel sa kanila. Kasi hindi na nila yan naririnig, diba? So, bago na yan sa kanila. Pagtiyagaan mo, anak mo yan eh. Payag ka makuha ni Satan yung anak mo. Busy, magpayaman ang nanay at tatay nito, akin na tong bagets na to. Gusto mo yun? Ha? Ilapit mo ang Biblia sa anak mo.
Sabihin mo sa anak mo na mahal siya ng Diyos. Kaya hindi siya dapat gumagawa or nakakaisip man lang ng mga ganyang bagay na gagawin niya sa brothers and sisters niya in Christ. Hindi ko, na-frustrate ako eh. Na-frustrate ako kasi damay-damay na to eh. Kahit anong tutok ng mga ibang magulang o ibang environment o ibang paaralan sa mga bata nila, kung may ilang mga pabaya, no? Damay-damay.